Welcome to Heart Secrets. Magandang araw po, Miss Heart. Ako nga pala si Sian, 26 years old, isang dental assistant. Naisipan kong sumulat sa'yo kasi medyo nagkagulo-gulo na ang buhay ko ngayon. At sa totoo lang, parang kasalanan ko rin naman kung bakit ako nahantong sa ganitong sitwasyon. Nagtatrabaho po ako sa clinic ni Ma'am Elaine. Maganda siya. May kaya sa buhay at talagang may dating. Nung bago pa nga lang ako sa klinik niya, nasanay kasi ako na mabilis makakuha ng atensyon ng mga babae. Kaya nung makita ko si Ma'am Elaine na sobrang seryoso at cold sa pwesto niya, napaisip ako. Tingnan nga natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan yung pagiging suplada mo. Bulong ko sa isip. Unang tingin mo pa lang kay Doc Elaine, may ilang ka na agad. Sobrang suplada kasi at perfectionist sa klinik. Isang mali mo lang sa pag-amot ng gamit habang nagbubunot siya, talagang sisimangutan ka na. 3 kaming assistant niya roon. Ako, si Marshall at si Jennifer. Kapag kami-kami na lang ang nag-uusap kapag uwian, wala kaming ibang pinag-uusapan kundi ang pagiging terror ng boss namin. Kaya nung naimbita kami sa kasal niya, napilitan lang talaga kaming pumunta para lang hindi kami mapag-initan. Sabi pa nga namin, pupunta lang kami doon para makikain. Pero may malaking eksena sa simbahan. Nandun na kaming lahat at ayos na si Doc Elaine. Pero sa huli, hindi sumipot ang fiancé niya. Iniwan ito sa mismong araw ng kasal nila. Paglabas namin ng simbahan, imbis na maawa, nagtawanan pa kaming 3 ni na Marshall at Jennifer. Sabi pa nga ni Effer habang naglalakad kami, ayan kasi, sobrang sungit. Karma niya yan sa pambubwisit sa atin sa klinik. Natawa na lang din kami ni Marshall habang naghahanap ng makakainan sa labas. Dahil sa nangyari, nagsara ng ilang araw ang klinik. Tuluyan kaming nawala ng balita kay Doktora Elaine. Nung pangatlong araw na sarado pa rin, medyo kinabahan na ako. Naisip ko kasi baka mag-resign na lang bigla yun o mag-abroad sa sobrang kahihiyan. Tapos mawawalan din kami ng trabaho. Napapaisip na nga ako kung mag-a-apply na ba ako sa ibang clinic dahil lang sa pagiging broken-hearted ng boss namin. Pero paglipas ng 1 linggo, nag-text bigla si Doktora Elaine sa aming 3. Pinapapasok na ulit kami dahil bubuksan na raw uli ang clinic. Pagpasok namin ni na Marshall at Jennifer nung Lunes, abang na abang kami kung ano ang magiging aura niya. Akala ko, makikita ko siyang bugto ang mga mata o bagsak ang katawan. Pero hindi, Miss Hart. Naka-duty outfit na siya, maayos ang buhok at parang walang nangyari. Cold at perfectionist pa rin tulad ng dati, na parang hindi siya naiwan sa altar noong nakaraang linggo lang. At mas lalong naging impyerno ang buhay namin sa klinik ng mga sumunod na araw. Kung masungit na si Doktora Elaine noong una, ngayon, grabe, halos ayaw na niyang huminga kami ng malakas. Konting galaw mo lang na hindi niya nagustuhan, tititigan ka na ng napakatalim. Halatang doon niya ibinubuhos ang galit at pait sa puso niya. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ng pagkahaba-habang duty, pumasok kaming 3 ni na Marshall at Jennifer sa isang simpleng inuman, malapit lang sa klinik para magpalipas ng pagod. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, yung pambubwisit na naman ni Doc ang naging paksa namin. Ano ba yan? Konting tiis na lang talaga. May iyak na ako sa klinik. Reklamo ni Jennifer sabay lagok ng beer. Sobra na yung sungit niya ngayon, no? Parang bawal nang magkamali kahit isa eh. Sino ba naman kasing hindi magiging ganon? Baka nararamdaman pa rin niya yung pahiya nung kasal. Sagot naman ni Marshall. Napatawa si Jennifer at biglang humarap sa aming 2 ni Marshall. Alam niyo, may naisip ako. Bakit kaya hindi niyo juwain si Doc? Para naman mabawasan yung init ng ulo at syempre magkaroon ng love life. Malay niyo, lumambot ang puso kapag may naglalambing. Natawa ako ng malakas. Sira, baka pagsungitan lang ako niyan lalo.
Oh, bakit? Natatakot ka, Sian? Asar sa akin ni Jennifer. Akala ko ba mahusay ka sa babae? Kay Marshall na lang kaya? Dahil medyo tumatama na ang alak at ayaw kong nalalamangan ako sa asaran, pumasok ang kayabangan ko. Ano? Ako matatakot sa babaeng yun? Subukan natin. Tingnan natin kung sino sa amin ni Marshall ang makapagpapalambot dyan kay Doc. Naaliw si Jennifer sa reaksyon ko. O sige, pustahan tayo. 5,000. Kung sino sa inyo ni Marshall ang unang makakapagpa-fall o makakapagpahupa sa init ng ulo ni Doc, sa kanyang panalo. Nagkatinginan kami ni Marshall sabay ngisi. Dahil sa alak at sa pagnanais kong patunayan na walang babaeng mahirap makuha para sa akin, pumatol ako sa pustahan. Wala kaming kaalam-alam na doon na talaga magsisimula ang totoong gulo. Kinabukasan sa klinik, pumasok kami ni Marshall na may kanya-kanyang diskarte. Matinding pakitang gilas ang ginawa namin para lang makuha ang atensyon at loob ni Doktora Elaine. Si Marshall, dinaan sa pagiging maasikaso. Siya na ang nagkusa na mag-ayos ng mga gamit sa cabinet bago pa man hingin ni Doc. At maaga pa lang, binibilhan na niya agad ito ng paborito nitong brewed coffee mula sa coffee shop na paborito nito. Ako naman, syempre, dinaan ko lang sa alagang Sian. Focus ako sa mabilis at eksaktong pag-assist sa kanya habang nagtatrabaho. Sabay singit ng konting ngiti, pasimpleng titig, at mga papuri kapag kaming dalawa na lang. Doktora, magpahinga ka muna ng konti. Ako na mag-aayos ng records dito. Hirit ko pa habang abala siya sa computer. Noong unang 2 araw, grabe pa rin ang sungit niya. Inirapan lang ni Doc ang kape na binili ni Marshall at simpleng, iligpit nyo ng maayos yan. Yan lang ang naging sagot sa akin. Pero hindi kami sumuko, Miss Hart. Dahil consistent kami sa pagpaparamdam sa kanya na pinapadali namin ang buhay niya sa klinik. Unti-unti ring lumambot ang aura ng lola mo. Nung kalahatian na ng linggo, nagulat kami ni na Marshall at Jennifer pagkatapos kong iabot ang hinihingi niyang dental instrument. Habang may pasyente, napatingin siya sa akin. Bahagyang ngumiti at sinabi sa mahinang boses, "Thank you, Sian." Napatingin ako kay Jennifer sa gilid na nanlalaki ang mga mata. Pati si Marshall, napaiwas ng tingin kasi narinig din niya. Unti-unti nang nawawala ang pagiging terror ni Doktora Elaine. Natututo na siyang ngumiti at nagpapasalamat sa amin. Na para bang nakakahinga na siya ng maluwag mula sa nangyaring kahihiyan sa kasal niya. At doon sa maliit na ngiti na yon, lalo lang tumindi ang gigil ko na ako ang dapat manalo sa pustahan. Nung naging maayos at friendly na ang aura sa klinik, mas naging masaya na rin ang pasok naming tatlo. Wala na yung tensyon tuwing umaga at hindi na kami natatakot na magkamali. Isang hapon, habang nagliligpit kami na mga gagamitin sa susunod na araw, lumapit sa akin si Marshall. "Pre, ayoko nang sumali sa pustahan niyo ni Jennifer." Seryosong sabi sa akin ni Marshall. Naaawa rin ako kay Doc. Tsaka nakakahiya sa girlfriend ko kung malalaman niyang nakikipagpaligsahan ako sa ibang babae. Kayo na lang ang mag-usap ni Jennifer dyan. Miss Hart, dapat nga nung tumigil si Marshall, tinapos na rin namin yung kalokohan. Pero ako, hinding-hindi, Miss Hart, mas lalo pa akong ginanahan. Nag-enjoy kasi ko sa atensyon na ibinibigay sa akin ni Doktora Elaine. Masarap sa pakiramdam na yung dating sobrang suplada at perfectionist na dentista, ngayon ay napapangiti at napapalambot ko na. Kaya nga, hindi na lang sa klinik nagtatapos ang pagpapasikat ko. Sinimulan ko siyang i-PM at i-chat gabi-gabi. Nung una, kunwari nagtatanong lang ako tungkol sa schedule ng pasyente o sa mga gagamiting gamit para bukas. Pero kalaunan, dinadaan ko na sa mga pangungumusta. Kung nakakakain na ba siya o kung nakauwi na siya ng maayos. Nung nakikita kong mabilis na siyang mag-reply at hindi na ganun kadami ang pader sa pagitan naming dalawa, dinala ko na sa susunod na level ang diskarte ko.
Niyaya ko na siyang lumabas at mag-date pagkatapos ng duty namin sa klinik. Isang Biyernes ng gabi, pumayag din si doktora na makipag-date sa akin sa isang restaurant sa BGC. Nakadamit siya ng simpleng black dress. Bagay na bagay sa kanya at sobrang ganda niyang tingnan. Habang umiinom kami ng wine, dinala ko na ang usapan sa gusto kong mangyari. Tinitigan ko siya sa mga mata. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa at nagpakawala ng paborito kong pahiwatig. Dok, sa totoo lang, ewan ko ba? Ibang-iba ka kasi sa mga naging boss ko. Panimula ko sabay pa-cute ng ngiti. Noong una natatakot ako sa'yo. Pero nung nakilala kita ng gusto, napansin kong sobrang lambing mo palang tao. Gusto ko kita, Elaine. Gustong gusto kita. Sa totoo lang, Miss Hart, zero emotion ako sa mga sinasabi ko. Hindi ko siya mahal at wala akong balak seryosohin ang isang broken-hearted na babae. Natutuwa lang talaga akong paglaruan siya at patunayan sa sarili ko na napapaikot ko ang isang maganda at matalinong dentista. Dahan-dahang ibinaba ni Elaine ang baso niya. Tinitigan niya ako ng malalim tapos biglang napangiti ng bahagya. Iyong ngiti na hindi ko mawari kung natutuwa ba o nangaakit. Siyan. Ang sweet mo naman. Mahina niyang sabi habang hindi binabawi ang mga kamay. Pero alam mo namang galing ako sa hiwalayan, hindi ba? Sariwa pa yung nangyari sa kasal ko. Truth to be told, hindi pa nga ako ready pumasok sa isang panibagong commitment o maging boyfriend ka. Bahagyang bumagsak ang balikat ko. Sabi ko sa sarili ko, aba, mukhang talo ko sa diskarte ah. Pero bago pa ako makapagsalita, yumuko siya ng kaunti at ibinulong ang mga salitang hinding-hindi ko inaasahang manggagaling sa isang tulad niya. But I am human, siyan. At namimiss ko rin yung may nag-aalaga sa akin. So if you want, we can keep this discreet. Friends with benefits. No strings attached. No drama. Purely physical. Game ka ba doon? Napatitig ako sa kanya, Miss Hart. Nanlaki ang mga mata ko at halos mabilaukan ako sa sarili kong laway. Si Doktora Elaine, ang perfectionist, terror at seryosang dentista. Inalok ako ng ganon. Nawala bigla ang kayabangan ko at napalitan ng gulat. Pero syempre, hindi ako magpapahalata na nabigla ako. Mabilis ding bumalik ang nakakalokong ngiti sa mga labi ko. Aba, Dok, kinindatan ko siya sabay pisil sa kamay niya. Sino naman ako para tumanggi sa ganyang offer? Deal! At doon na nga nagsimula ang sekreto naming relasyon ni Doktora Elaine. Tuwing matatapos ang duty sa klinik at nagliligpit na ang lahat para umuwi, nagpapaiwan pa rin ako. Ako na palagi ang nagkukusang mag-lock ng klinik, mag-imbentaryo ng mga gamit at mag-ayos ng mga records. Siyempre, hindi yun nakaligtas sa paningin ni na Marshall at Jennifer. Kinabukasan, aasarin agad ako niyan bago magsimula ang mga pasyente. O siyan, bakit parang overtime ka na naman kagabi? Pang-aasar ni Marshall sabay siko sa tagiliran ko. Anong ginagawa niyo ni Doc rito ha? Kapag kaming dalawa lang ni Jennifer ang nakakauwi. Oo nga siyan. Hirit naman ni Jennifer habang naghahanda ng gagamitin sa tooth extraction. Akala ko ba tumigil ka na sa pustahan natin? Huwag mong sabihin, nagpapalakas ka pa rin kay Doc ha? Hindi ka pa rin pwedeng manalo hanggat walang resibo. Ngumiti lang ako sa kanila at nagkibit balikat. Sipag lang to mga tol. Masama na bang maging dedicated na dental assistant ngayon? Ang hindi nila alam, tuwing matatapos ang duty namin at nakakaalis na sila, hindi kami sa klinik gumagawa ng milagro. Imbis na umuwi si doktora sa sarili niyang bahay, sa mumunti kong apartment kami dumidiretso. Ibang-iba si Elaine kapag nakapasok na kami sa pinto ng apartment ko. Nawawala yung pagiging cold at suplada niyang aura sa klinik. Nagiging sobrang lambing at aggressive niya. Na para bang
Doon lang niya na ilalabas ang lahat ng stress at gigil niya sa buhay. At ako naman, syempre, nag-e-enjoy ng sobra sa mga nangyayari. Isang gabi, pagkapasok pa lang namin sa pintuan ng apartment ko, mabilis niya na akong hinalikan sa labi. At sino ba naman ako para tanggihan pa yon? Ginantihan ko yon ng masigit pa. Ginagalingan ko talaga para maibigay sa kanya ang gusto niya. Sa single sofa ng aking sala, pinatalikod ko siya at ibinigay ang rurok ng kasiyahan. Umabot ng 6 na buwan ang ganong setup namin ni Dr. Elaine. 6 na buwan na puro taguan, kainan sa labas at mga gabing sa apartment ko siya natutulog. At doon na nga nangyari ang hindi ko talaga inaasahan, Miss Hart. Ako ang nahulog. Ako na nagpasimula ng laro. Ako pa ang natalo. Sa loob kasi ng 6 na buwan na yon, nakilala ko ang totoong Elaine sa likod ng pagiging terror na dentista. Sobrang maalaga pala niya. Kapag nalaman niyang hindi pa ako nag-aagahan, dinadalhan niya ako ng pagkain sa klinik. Magaling din siyang kausap dahil napakatalino. Tinuturuan niya ako kung paano maghawak ng pera, kung paano mag-ipon, at kung paano mag-invest para hindi raw ako habang buhay na maging assistant lang. Bukod doon, may pilyang sense of humor din pala siya kapag kaming dalawa na lang. At higit sa lahat, gustong gusto ko ang mga luto niya, Miss Hart. Doon ko naisip na mali pala ako noong una. Hindi lang siya basta magandang babae na masarap paglaruan. Siya yung tipo ng babae na pangarap mong makasama sa buhay. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kaya. Gusto ko nang linawin ang lahat. Gusto ko nang baguhin ang no string attached na kontrata namin at gawin ng totoo ang relasyon. Pumunta ako sa mall noong linggong yon. Bumili ko ng isang simpleng silver ring at balak ko siyang yayain sa isang magandang restaurant pagkatapos ng duty namin sa BGC para magtapat na sa kanya. Gusto kong sabihin na mahal ko na siya at handa na akong maging totoong boyfriend niya. Hawak ko yung maliit na velvet box sa bulsa ko habang papasok sa klinik. Sobrang bilis ng tibok ng dibdib ko. Yun ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko na kinabahan ako ng ganito sa isang babae. Isang gabi, pagkatapos ng duty sa klinik, pinalabas ko sina Marshall at Jennifer. Noong kaming dalawa na lang ni Elaine, inilabas ko ang maliit na velvet box mula sa bulsa ko. Hinawakan ko ang kamay niya at tinitigan siya sa mga mata. Ibinuhos kong lahat ang nararamdaman ko, Miss Hart. Elaine, mahal kita. Seryoso kong sabi. Sobra. Ayoko na nitong taguan o yung basta friends with benefits lang. Gusto ko maging totoong tayo. Gusto ko maging boyfriend mo. Inaasahan kong magugulat siya o kaya'y mapapangiti man lang. Pero nanlamig ako sa naging reaksyon niya. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik sa akin ang velvet box. Bumuntong hininga siya at tinitigan ako ng may halong awa at lamig. Sian, stop. Mahinang sabi niya. Huwag mong gawin to. Pero bakit? Naguguluhan kong tanong. Akala ko ba masaya ka sa akin? Ramdam ko naman na mahalaga ako sa iyo, Elaine. Masaya ako, yes, Sian. Pero hindi ibig sabihin noon ay mahal na kita. Direktang sagot niya. At saka, kailangan na nating itigil to. Nagkabalikan na kami ng ex-fiancé ko. Mahigit 3 buwan na. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig. Ano? 3 buwan na? Habang pumupunta ka sa apartment ko? Sinabi ko sa iyo noong umpisa pa lang, hindi ba? Purely physical. No string attached. Walang drama. Malamig niyang paalala sa akin. Naging malinaw ako sa iyo sa mga rules, Sian. Ikaw ang lumampas sa linya. Nagalit ako ng todo, Miss Hart. Umakyat ang dugo ko sa ulo sa sobrang sakit at pagkakapahiya. Ginawa mo lang akong panakip butas. Pinagmukha mo akong tanga. Hindi kita ginawang panakip butas. Pumayag ka sa setup natin. Sagot niya nang walang anumang bakas ng pagsisisi. Hindi ko na kinaya ang sakit.
Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng klinik. Dahil sa matinding heartbreak at galit, mahigit 2 linggo akong hindi pumasok sa trabaho. Hindi ko sinasagot ang mga tawag o text niya. At kahit nung nagtatanong na sina Marshall at Jennifer kung nasaan ako, wala akong sinabihan. Sobrang sakit, Miss Hart. Ako na nagbalak maglaro noong una, ako pa pala ang ginawang laro sa huli. Pero kahit gaano kabigat ang galit at sakit na nararamdaman ko, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik ako sa klinik dahil hindi ko kayang mawala si Elaine sa buhay ko. Sinarado ko ang pinto ng office niya para mag-usap ng kaming 2 lang. "Bumalik ka pa," mahinang sabi ni Elaine habang nakatingin sa akin. "Hindi ko kaya. Pagsusumamo ko sa kanya, gagawin ko ang lahat. Tanggapin mo lang ako ulit. Kahit ano, wag mo lang akong itaboy." Doon niya pinagtapat sa akin ang lahat. Sinabi niya na tuloy na ulit ang kasal nila ng ex-fiancé niya. Pinalagpas lang daw kasi nito ang nangyari noong una dahil na-overwhelm lang daw ang lalaki sa mga preparasyon at sa pressure ng kasal. Kaya hindi ito nakasipot. Pero ngayon, maayos na ulit sila at naghahanda na para sa bagong petsa ng kasal nila. Napatingin ako sa kanya. Nagmamakaawa ang mga mata ko. "Paano ako, Elaine? Papanoorin na lang ba kitang maglakad sa altar papunta sa kanya?" Bumuntong hininga siya at tinitigan ako ng malalim. "Kung gusto mong magpatuloy tayo." "Siyan, may kondisyon. Huwag kang magdedemand. Hindi ko siya pwedeng iwan at magpapakasal ako sa kanya kahit anong mangyari." Masakit man at napakasaklap para sa pride ko, pumatol pa rin ako, Miss Hart. Pumayag ako sa kondisyon niya. Ayokong mawala siya sa akin, kahit na ang ibig sabihin noon ay kailangan kong tanggapin ang pinakamababang pwesto sa buhay niya. Yun na nga ang nangyari, Miss Hart. Ang dating mayabang at confident na si Sian na nagplanong paglaruan ng puso ng boss niya, ngayon, ako pa ang naging kabit. Natuloy ang kasal nila ng fiancé niya at habang masaya silang humaharap sa maraming tao bilang mag-asawa, nakatayo lang ako sa malayo bilang assistant lang. At hanggang ngayon, tuwing matatapos ang duty sa klinik at uuwi na siya sa asawa niya, naghihintay lang ako sa mga patak ng oras at atensyon na ibinibigay niya sa akin kapag kaming 2 na lang ang magkasama. Grabe din talagang maglaro ang tadhana, Miss Hart. Akala ko makukuha ko na siya ng tuluyan. Pero ngayon, parang kinain ko lahat ng sinabi ko. Parang ngayon ko naramdaman ang epekto ng lahat ng kayabangan ko. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Hart. Sana ay wala ng lalaki na mapunta sa katulad ng sitwasyon ko. Hindi natin deserve maging pangalawang choice lang. Sana dumating din ang araw na makaahon ako sa sitwasyon. Muli, ako po si Sian at maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento.